Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, atin pong pag-uusapan at i-report itong concerning na balita dito sa kailang mga pabotohan kasi supposed to be is mag-end na or mag-close na yung kailang voting system kahapon November 19. But unfortunately is in-extend nila ito ng in-extend, and ngayon ay nagrereklamo na ang mga Pilipino bakit daw parang namimera na lang itong Miss Universe kasi supposed to be kahapon ay kuha na natin yung mga top spot dito sa kailang mga pa-award, and ngayon ay in-extend nila, bigla daw bumagsak ng boto ang Paraguay, and ngayon is nasa top spot na siya. Meron ako mga nakita nasa top 2 itong si Atisa, and then pinakalitis is nasa top 4. So hindi mo na alam kung ano yung sistema ng Miss Universe dito sa kailang mga pabotohan, to the point na marami na ang nag-aalangan at mga nagdududa sa kredibilidad behind the scene kasi tama nga naman hindi natin alam kung yung numero na yon ay totoo talagang boto or baka merong nag-magic doon sa loob. So yun yung tinatawag ni Omar na transparency, lack of transparency daw dito sa pabotohan kasi na-mention niya rin yung voting system dito sa Miss Universe ay hindi daw transparent kasi yung isa sa mga hurado doon ay nakapagdagdag ng duda kasi fiancé di umano ni Miss Paraguay, and ngayon siya yung leading. So meron di umanong something fishy dito sa kanilang pa-voting system kasi biglang umangat itong si Paraguay at ang laki mga kapolitika ng kanyang lamang dito sa 2, 3 and then the rest. Okay, so hindi tuloy maiwasan na magduda ng ating mga netizen kung ano na ba ang nangyayari dito sa kailang pabotohan, gayong grabe ang effort ng mga Pinoy para dito sa kanilang sistema sa kailang app. So narito po ang rant ng mga Pinoy at ng mga tao sa Bangladesh na sumusuporta rito sa kanilang candidate sa Miss Universe 2025 kasi yung nakipagpukpukan talaga doon sa 1 at 2 mga kapolitika ay si Bangladesh at si Atisa Manalo, and ngayon ay pareho ng nasa 2 at 3 itong si Atisa at yung pambato ng Bangladesh. So ngayon ito yung sinasabi nila: from the Philippines and Bangladesh supporters, we, the fans from the Philippines and Bangladesh, want to strongly express our concern regarding the sudden implementation of a second round of voting. This decision feels extremely unfair to us, considering how much effort we invested, countless hours, sleepless nights, and non-stop dedication just to secure 1 and 2 spot in the first People's Choice Award. We are not here to attack anyone. We are here to ask to clarify fairness and transparency because every fan base deserves a system that respects their hard work. The Philippines and Bangladesh believe in fair competition. We only ask that our efforts and the efforts of our supporters worldwide are valued, protected, and treated equally. Kindly comment this Miss Universe page and Miss Universe Thailand page. They are so unfair us. We need justice. As Filipino and Bangladesh supporters, we simply want answers. Why was a second vote introduced when the first round already had a clear winner? What safeguards are in place to ensure that the voting system is fair and not easily exploited? We are not here to attack anyone. We are here to ask for clarity, fairness, and transparency because every fan base deserves a system that respects their hard work. At isa rin mga kapolitika sa nakakaduda dito sa kailang app ay meron kasing screenshot yung ating kababayan dito sa social media na pinost niya bakit dalawa daw yung top 1 at puro Paraguay yung nakalagay sa top 1. So very suspicious na kung saan paano tayo magtitiwala kung merong ganong mga glitch pala yung kanilang app or yung kanilang sistema, di ba? And then kahapon supposed to be November 19 is close na yung kanilang pabotohan at maliwanag na sana si Atisa Manalo yung winner doon sa kanilang pabotohan, but then again in-extend nila tapos biglang nagbagsak ng boto itong si Paraguay. So di ba makakaisip ka na baka merong mikos-mikos at magic na nangyayari dito sa loob ng organization. So napapaisip ang ating mga netizen, mga kapolitika, na dapat daw explain, ipaliwanag ng organization ano itong mga nangyayari dito sa kanilang pabotohan, at tayo pa naman is hopeful dito sa maging placement ni Atisa, at even doon sa mga pa-survey ng mga Latinos ay
number 1. Merong mga surveys na number 1 itong si Atisa, hindi man lahat pero kasama talaga siya sa top 5. So baka niluluto pabor sa ibang candidate, hindi natin alam. Tayo is pwede lang magbigay ng reaksyon, ng spekulasyon, pero yung mga nakikita kasi natin on the ground, kinakailangan rin natin mga kapolitikan na mag-retaliate, kinakailangan natin na mag-grant, mag-vent out dito sa social media para ma-voice out natin kung ano yung ating mga sentimento, ano yung ating mga naobserbahan, mga nakikita, para ma-warn rin yung ibang mga netizen, ibang mga kababayan natin patungkol dito sa botohan. So marami ang mga na-disappoint, marami ang mga na-dismaya. Bakit ganito yung mga biglang in-extend nila, and then later on is iba na yung nag-top spot doon, at ang laki ng lamang ni Miss Paraguay doon sa kanyang mga nasa baba. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, dapat bang magpaliwanag ang Miss Universe organization dito sa mga pagbabago sa kailang botohan? At sa palagay nyo kaya ay merong mekos-mekos na nangyayari dito sa kailang sistema? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, narito po pala ang mga behind the scene na mga kaganapan kahapon dito sa Miss Universe. Kuha po ito ng Missosology doon sa kanilang pa-live matapos ang kailang preliminary competition. Everybody be careful. Everybody concentrate your steps. Okay. As you're comfortable, you can move to the front. Okay. Lumabas ka, Atisa! Nasaan ka na? Saan? Ayun! Ayun! Ayun ang ating Reyna! Ayan, nakita na tayo! Yes, that's okay! Yun! Yay!
Guys, comment lang kayo. Ano masasabi nyo sa evening gown ng ating inang Reyna? Comment below. Ano ang masasabi nyo sa performance ni Atisa Manalo, Miss Universe Philippines 2025? Siya na kaya ang mag-uwi ng Pink Crown? Kayang-kaya ni Atisa yan, ipanalo ang Pink Crown. Okay, ladies and gentlemen. Thank you so much, and all the delegates, lovely delegates, take a bow to your fans and go back, please. Okay, now go take a rest. Good job, good job. Good job daw, good job. Could you please step back, relax, and a good dinner. No more rehearsal tonight. Are you happy? Okay.
guys, that's it. See you on the finals on November 21 on Friday. 7 a.m. ¡Ay, qué emoción que te dio! ¡Qué belleza! Howie! On m'a piétiné. On m'a piétiné. Here, boys. 1, 2. 1, 2, 3. Hello, Bowie. Howie! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Bowie, hello. Howie! Oh my God! I'm gonna cry. Howie! Billy, we love you again. Venga, Cuba. ฟ้าใสสวยมากโอ้ my god Marqueta! so happy to see you here. Happy to be back. I miss Thailand and I miss you guys so much. So I'm grateful that I can be here and it feels like a second family. I don't know what else to say. Are you inspired after seeing the I'm so much.